Hello Libra, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. Thank you. So, first card, first message, frozen out in the cold. Winter time. So, siguro ang iba sa inyo, nandoon kayo sa malalamig na lugar. Sa ngayon, for those of you, na nasa US, nasa Canada, nako, sobrang ngayon, 'di ba? Yung stormy weather talaga, sobrang lamig. Kaya mag-iingat po kayong lahat, na nandoon or kung saan man kayong parte ng mundo na talagang freezing ang ngayon, ang temperature. So, mag-iingat po kayo. So, what else? We have Pisces, Cancer, Scorpio. Maybe you are dealing, no, with water, with water signs sa ngayon. Maybe you're going to be dealing with Pisces, Cancer, Scorpio person around this time, or baka meron kayong mga ganitong signs din sa inyong natal chart, no? Pwedeng ganon. So, what else? We have full moon, moment, emotions high, release, realizations. So, baka ang iba sa inyo yung parang nagme-meditate siguro kayo under the moon. Maybe you are meditating under the sky. Pwedeng ganon. At iba no? Kapag nag-tune in tayo sa buwan or nag-tune in tayo sa stars, no? At we're doing it, no, with closed eyes, yung ganon. Alam mo ano to, napaka powerful, no, ng feelings na ganito kasi iba yung connection, you know. Kung ikaw din ay kunyari nag-stargazing ka or talagang pinagmamasdan mo lang ang buwan, nakikipag-usap ka sa cosmos, mararamdaman ninyo na parang ang nipis, no? Parang ang nipis ng veil between you and yung buwan or ang stars. It is a very powerful moment, no? Kapag nagaganyan kayo, parang antalas, no, ng pakiramdam ninyo. Parang meron kayong mga realizations then na mabilis ninyong mapipick up. May mga realizations kayo na very powerful. Iba ang dating. Yung parang rinig na rinig ninyo agad. Yung ganon. Yung very kayo, yung parang matalas yung inyong pakiramdam at parang katabi nyo lang, no, yung nagsasalita. Ganon. Yung parang ang lapit-lapit mo sa kung ano ang naririnig mo. And kadalasan pumapasok dito yung guidance, no, ng divine. Yung mga intuitive messages, no, intuitive nudges, ramdam na ramdam mo agad yan, no, yung ganon. So, good luck. So, we also have signs and synchronicity. Ayan. So, may mga messages, symbols, may mga synchronicities, signs, no, na maaaring napipick up kayo sa ngayon. No? So, siguro Libra, kayo ngayon, yung psychic abilities ninyo and intuitive abilities ninyo are on point. Heightened siya. Kaya, take advantage mo yan kasi malakas ang radar mo sa ngayon. Malakas yung antena mo, malakas yung receptivity mo sa mga ganito. Kaya, maaari din na sagot ito sa iyong mga dasal. Maaring nagdadasal kayo for guidance, for clarity, kaya kayo nag-tune in din sa moon and the stars, at pakinggan mong maigi ito, no? Mag-tune in ka kasi napaka-importante ng pagkakataong ito because maybe talaga meron kayong very powerful messages na matatanggap dito. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung mga messages para sa'yo, Libra. When one door closes, God opens another, leading to a better and brighter future. That's very true, Libra. So, maaari, no, na sa inyo ngayon, merong
a chapter is going to come to an end, no? Because something new is about to come in. Meron ditong magsasarang pinto para sa'yo because meron naghihintay na mas mabuti, mas maganda na sitwasyon sa buhay ninyo. No, na ito yung magiging mas magiging brighter future, kumbaga, ang kahihinatnan nito. No, kaya wag kayong mag-alala, wag kayong magtampo sa universe. Is a door is closing para sa iyo. 'Di ba? Katulad na lang ng trabaho, no? Pwede na kunyari merong matatanggal sa trabaho, and wag kayong mag-alala, wag kayong mag-worry about that, wag kayong magagalit, no, sa Panginoon. Kasi ibig sabihin nito na hindi na 'yan para sa iyo. Kaya kayo mawawala na sa trabahong 'yan or aalisin na sa buhay ninyo ang trabahong 'yan because you no longer deserve that situation. You no longer deserve the treatment of the people sa iyo dyan or yung sweldo mo dyan. Hindi mo na deserve yan. Kasi maaring mas mababa na yung sweldo mo kumpara doon sa effort, 'di ba, na binibigay mo dyan. 'Di ba? Yung puso na binibigay mo sa trabaho yan, maybe it's not compensated anymore. And the divine is not going to allow that to happen sa'yo. Kaya, pwedeng, for whatever reason, pwedeng mawawala ka na dyan sa trabaho mo or ikaw yung trabaho mo, aalisin na yan sa buhay mo, sabihin natin gano'n. And then, because there is something new that is opening up for you, na yun ang mas makakabuti para sa'yo. No? Yung ganun yun. No? Kaya, kapag merong nagsasarang pinto, maging excited ka because there is something new na dadating. There is something new that the divine is preparing for you. Something better. Okay? So we have, when you awake in the morning, ask yourself, what can I do today to become the person I want to be? So every day, 'di ba? Magandang itong tanungin mo sa sarili mo, ano magagawa ko sa ngayon to become the person I want to be? And this is something na pwedeng ito yung maging inspiration mo for the whole day. Ito yung iisipin mo, no? Na ano nga bang magagawa ko ngayon to improve myself? 'Di ba? To empower myself, to reinvent myself. So stay humble, know within that you are amazing. Let the world find out by your actions without you saying a word. Okay? So hayaan mo na lang, no, na yung accomplishments mo, yung achievements mo, yun ang magsalita para sa iyo. 'Di ba? You don't need to brag, you don't need to say anything, you don't need to hindi mo na kailangang i-mention pa, 'di ba? Kung ano mga naging accomplishment or achievement mo. Hayaan mo na lang na yung accomplishments mo, yun ang magsalita, 'di ba, para sa'yo. When people isolate themselves, don't give up on them. Kaya always reach out and offer kindness. Alright? Kasi hindi natin malalaman kung anong kalagayan nila, hindi natin malalaman kung ano yung sitwasyon nila, 'di ba? If we are not going to reach out to them. So, wag nating sukuan kasi maaring kayo, no? Maaring kayo yung magiging sagot sa problema niya. 'Di ba? Maaring kayo yung makakatulong sa kanya. And baka nahihiya lang siya sa yung lumapit, natatakot or magsabi ng kanyang totoong sitwasyon. Depende, no, sa kanyang sitwasyon. Kaya kayo mismo, no, wag na kayong mag-atubili na lapitan ng mga taong ganito. 'Di ba? Kasi you never know, baka ikaw yung magiging instrumento para maging magaan ang buhay nila. So what else for Libra? We have judgment. Ayan. So merong dito. Excuse me po. Merong rebirth dito na mangyayari. Merong pagbabago, no? Maaaring you are going to change the course of your life sa ngayon. Baka merong realization dito na it's about time na para baguhin ang takbo ng buhay mo. And definitely, there is a change coming in, no? Nandito si Wheel of Fortune, ang swerte, no? Si swertehin ka sa ngayon na talagang magkakaroon ng pagbabago ang buhay mo sa ngayon because anong tawag dito? This is a time for change, no? And positive changes ang mangyayari dito. Yung swerte nasa inyong horizon.
Sa ngayon yung swerte babaling na sa inyo kaya napakaswerte ninyo sa ngayon. Okay? Hindi lang ito sa isang parte ng buhay mo magkakaroon ka ng swerte. But this could be in various areas of life. Lalo na sa pera, relationships, pamilya, trabaho, mga ganon. So, embrace mo na to. No? Learn to embrace this beautiful energy. I-align mo na yung energy mo with this para talagang tuluyan ng lumapit ang swerteng ito sa buhay mo. So, what else? We have 6 of Cups. Ayan. So, maaari, no, na pwedeng may travel dito na gagawin ng iba sa inyo. Nami-miss mo siguro yung pamilya mo. Nami-miss mo yung mga ano mo, yung mga loved ones mo. Kaya pwedeng ikaw ay pwedeng uuwi ka. You know, you're going to travel home to be with your family. So, pwedeng ganun ang ganap ng iba sa inyo rito. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.